Mari, narito na pala kayo. Paano? Siya nga pala mahal. Parang napapapag-usap niyo dyan ha. Nagapit na sumakit ang Pasko, tara na. Tuloy na kayo. Wala na kayo dito sa bahay. Madami kong inhanda. Kain ng kain. May bukas sa kanan dito. Madam! OMG! OMG! Mami, kamusta ka na? OMG, it's Christmas season. Namiss kita. Namiss kita. Ganda mo na. Siyempre naman. Alam mo gumanda. Siyempre naman. Ito na pa yung anak ko, Mami. Ang gandang bata, Mana talaga sa nanay. Siyempre naman. Thank you. Balik tayo. So, Merry Christmas. Dali kayo sa bahay. Sige. Okay, Maria, madami kang inhanda. Wow! Para sa inyo talaga yan. Oh, madam, don't tell me hindi kami pamilya na. Sino ba yung babae na yan? Katulong niyo? Mari, hindi ba't ang Pasko ay para sa lahat? Magmahal at magbigay at maghiganap. Hindi ba't ang Pasko ay para sa mundo? Pag-ibig ay papagaliin natin totoo. Tara na, pagkain na tayo. Tara, magsalita na tayo. Gutom na ako. Ano gusto niyo, Mari? Okay na kayo, yung may maya anak kayo. Ay, wait lang pala. Boom! Pwede kayo Pasko ho! Mabuti na pala dito kayo. Magandang gabi. Nasaan si Lena? Si Rena? Si Magdalena. Marco, narito na ang gobernador. Mahal? Ikaw pala ang asawa ni Magdalena. Gobernador. Ay, magandang hapon ho, Gobernador. Hindi ko po inaasahan na makakapunta kayo. Nag-ugala pa po kayo. Salamat po. Pasok po kayo. Salita kayo. Ayan na. Kumpleto na tayo. Maaari na tayo magsimulang kumain. Tara, kumain na tayo. Ay, tay. Oo na. Nakalam, daw ngayon makakapunta si Mang Hermano. Ay, bakit naman? Pasko na pasko eh. Nagkasakit daw yung kanyang anak ko eh. Ang bata naman. Ayun nga eh. Sabi sa akin yung kahit mga hermano na yung gobyerno daw, nakakabayaan na rin yung mga papunta sa kanya. Siya pa, ang pwede daw na tayo ang amo niya at saka ang lupa natin ang pagtatrabahuan niya. Ano ba? Di bali na, kain na naman tayo. Tapos na kayo. Gutom na ako. Kahit na kayo. Sarap mo na luto mo ka. Mahal, ano gusto mo? Kain na to. May kailangan ko pala akong puntahan, kaya mauna na ako. Lena. Kain na to. Salamat po. Kung ay ating ipagdiwang at itugin ang pagdaramdam ating handog ng buong lubod ang pag-ibig na sa puso ay taon. Huwag ipagkarit ang pag-unawa. Puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin. Ang Pasko ay sama-sama sa lungin. Magandang hapon po po. Ay, pinapapirmahan ko pala si Gobernador Escolar. Sige, salamat. Ito? Ay, sandali. Kailangan pala ka ng mamaya. Dahil may dadalo ng meeting. Good.
Maaari ka muna pahinga sa loob. Lalakad-lakad lang kami ni Toto. Hindi na naman masyadong pakilaman. Ito lang, kung mas natin. Okay lang ako. Ay, hindi naman sa opisina. Sigurado ka ba talaga? Okay ka lang ba talaga? Wala bang gumugulo sa iyong isipan? Wala naman. Iniisip lang ako. Sigurado ka ha? O siya, pahinga ka muna sa loob. Nalaman ko sa isip kami. Ay, oo nga pala. Si Mang Hermano, nakita mo na ba? Hindi nga, baka may pinuntahan lang yun. Sige. Tay, hindi po ba susunod si nanay? Ha? Na, isa din ang nanay mo. Papahinga lang siya sa loob. Sige po. Pero si Mang Hermano, may balikan na po ba kayo? Nakita niyo na po siya? Ayun nga anak eh. Hindi ko rin alam kung nasan si Mang Hermano. Ilan ba naman kaya? Taya ka Toto! Ay! Dito ka! Halika dito! Bagal mo! Ay! Bagal mo! Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan. Ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay mo pa. Isayaw mo! Bago ay naghihintay upang isayaw mo. Uy, ano ginagawa niyo dyan? Mahal, nagsisiyahan na kami. Tara! Ay, sumali ka! Ay, bakit mo? Gusto din nakasali pa dyan. Ay! Sabi niyo ako nga eh. Sumayaw, sumunod ka sa ilang ng panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa ilang ng panahon. Kakisama, mag-enjoy ka ngayon. Mahal na mahal ko kayo ah. Lagi na eh. Lagi niyo tatandaan yan. Ay, tuloy. Hindi yata kayo magdali na. Pero lang, hindi ka po rito. Hindi na ako. Hindi na ako pagtatagal. Pumasok lang po ako ngayon para ibigay yung resignation letter ko. Anong resignation letter? Magre-resign ka? Sa tingin mo kaya ako? Hindi mo ako mapipigilan ko. Mauna na ako. Dali! Sinasaktan ako ba? Bitawan mo ka! Sabi mo sa akin! Hindi ka aalis. Bitawan mo ka! Sa'yo. Tutok mo kayo sa pulis! Ikaw mo pala eh, Ana. Manahimik ka na lang. Bitawan mo ka! Bitawan mo Namin. Tali mo nga yan. Anong kailangan niyo sa akin? Mga naiiyak kayo! Napakalikod mo! May reklamo. Wala yung mapapala sa akin. Anong kailangan niyo sa akin? Wala kitang papera, ba? Susundin yung gusto ko. Ang gusto yung gawin ko. Hindi lang naman. Kaya lang Huwag kayo magkakaroon tama na ako rito! Ah! Nagsasalita si Gobe. Makinig ka nga. Ako mo si Gregorio, di ba? Dali lang naman. Simula mamayang gabi hanggang bukas, alas 7 ng umaga, hindi na dapat masisilayan ang sinuman ang mukha niya sa lalawigan ng Lakong Bayan.
ibig mo Hindi sabihin? mo ba naiintindihan? Pili ka. Patayin mo siya! Kahit kung hindi, kayong dalawa ng anak mo ang ililibot mo ng buhay. Hindi ko kaya! Mamili ka! Anak mo o amo mo. Gagawin ko. Gagawin ko utos nyo. Mali. Bernard. Basta. Hindi na yung dami anak ko rito. Ganyan. Isang buka, isang kahi, ang mga kamay na may bahi, nagkari, sama sa buhay na minana, isang maling akala, ang taliwas kong minsan tama. Sana si Papa? Oras na oh. Ay nako, kanina pa ako naghihintay dito. Malamig ang pagkain oh. Father ko! Nandito ka na pala? Kumain ka na ba? Kasi hindi pa eh. Ay, gusto ko mga walang beauty ko nito. Tara na may father dear. Sabay na tayo kumain. Ikaw pala pa. Kamusta ang work mo? Pa? Pa? No, ang itay ko. Bakit naman nagdala ng food rules ko? Ha? Eh, marami na. Pagkakaparo mo. Sige, kumain na tayo. Sige ka. Laging mo rin sabi kung ano ang tama. Saka, lagi mo susundin kung ano mo sa iyong puso. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na hindi ka aayaan. Pwede ka dyan pa. Kasama ka dyan na. Saka, lagi mo tandaan na mahal na mahal ka ng papa mo. Papa naman. Oo, paano mo nang buhay eh? Mahal naman rin po kita pa ha. Hindi ka nataas sa kadarmahan mo. May payak factor ka pa eh. Kumain muna tayo. Masarap ang luto. Salamat na. Pala. Tapos na ito. Alis na ang papa mo ha. Pupuntahan na. Sige po pa. Ingat ko ha. Saka matapos mo kumain. Inatok mo lang po. Kung ano ba yung bukas. Nak, Pa. alis na ako nak. Hindi ka na dito sa loob ng bahay. Sige po pa. Makabait ka na. Opo, ingat po ha. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, Ma? Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo nito? Mahal ko! Sino gumawa sa'yo nito? Bakit ako, Maria? Lubos na ang pagpapahirap mo sa akin. Hindi ko na kinakaya. Hindi ko na kaya. Nababoy na nga ako. Ang katawan ko. Ang pagkatakot. At iba ng mga asawa ko kinuha mo pa. Magdalena!
Nandito na po ako. Galing po ako kay... Nay! 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 Gumising ka! Nay! Tulong! Tulong! Opo? Oh, hermano! Saka lang. Alis. Gumising kayo, please! Paano ang puso kong ito yung lumisan ka sa buhay ko? Kailan mas sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko wala ka na sa piling ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Ay! Gob? Gob! Si Magdalena. Patay na rin po siya. Ano? Wala na si Lena? Paano nangyari yun? Si Gregorio lang inutos ko. Bakit mo ginalaw si Lena? Ha? Wala po akong ginawa, Gob. Yun na po ang nahabutan ko. Saka pala, ang gagawin ko sa bata. Bata? Anong bata? Anak po nila. Anak ng... Inutil! Sige. Babalikan kita. Manatili ka sa dilim. Huwag kang babalik. Pumunta nga kayo sa bahay ng mga luna. Kunin niyo yung bata. Sa akin yung bata. At yung mga bangkay. Kayo na bahala. Kayo din! Anak, simulan mo na kasi suwil mo papeles mo para sa pagkandidato mo. Marami mga eleksyon pero hindi dapat mawala sa abilidad natin ang politika. Naiintindihan mo ba, Jacinto Mendoza? Yes, Dad. Pagsisikapan ko pong makapasa sa pagsusulit para mapaganda ako sa susunod na election. Tama yan na. Ganyan dapat ang perspektibo ng isang politika. Sige, Dad. Muna na po ako. Ay, sorry, Pili. Pasensya na rin po. Ay, kinatid. Saan ka magkukura? Magkukura sa friend ba? Kakain? Oo, pero kakain mo na sana ko eh. So, mas mama. Hindi ako natanggi sa grasa. Tara, let's. Tara, let's. Bakit ka pala dito ng mukso? Ano kasi, yung magkakals ko, maaga na tegi. Tapos yung tatay ko, Excuse me po mga ginoo, maaari ka po ba
po ang order nyo? Kinang po ko. Ay, isang order nga po ng spaghetti. Ay, sa akin po isang order lang po ng salad. Sige po. Sige po. Ayun nga, yung dati yung kasi, pakamatay daw. Kasi ako naniniwala na pakamatay si Papa. Napaka-imposible. Bakit hindi ka naniniwala? Kasi mga kapalit ng bala eh. Kasi nga ako, pinagbibintangan ng Duterte. Buti na lang, hindi ako tuluyang nadamage at si World Trade. Ito ba? Pakalawag ng ito mga ganyan. Basta, mahabang po. Ay, thank you po. Salamat po. Thank you. Pero alam mo, sigurado ko, may kinalaman niya. Hayop na gobernador niya si pagkamatay ni Papa. Kaya nga ako nagdo eh. Ilang dekada na pero wala pa rin ako mabigyan ng hostisyo si Papa. Ikaw, Steve, bakit ka nagdo? Ay, ako kasi, gusto ko sinidan na ipagpatuloy ko, legacy niya. Pag gusto niya rin, tumakbo ako sa susunod na election. Sa mga tulad mo, gusto ko rin bigyan hostisya ang mga magulang ko. Sabi, pakamatay daw. Pero doon naniniwala. Nagkaaray, sige, mabels pala tayo. Okay. Tara, kain naman na tayo. Ay, mga pala, hindi ko mapansin eh. May project ako sa Makalawa. Sumama ka, dapat nandun ka. Oo, sige, pumunta ako. Kagandaan mo ha. Kailan ba naman hindi ako maganda? O sige na, see you later. Bye-bye. I'ma come get up. I'ma come get up. I'ma come get up. Beauty queen, we will make you scream. Ganda kong pandinig. Di ko na kailangan ng paganda. Wala pa na filter sa camera. Dahil ko kailangan sumabay na sa puso. Ako'y laging nagot na aking ginusto. My name is Raulita Carnacianova, aka Raul. Hello, my name is Ariela Grande, also known as Aris nga pala pare. Ako nga pala si Mariano Rivera, aka Mariano. Bili, alis mo na ako. Baka mamaya 4 PM ako makauwi. Wait lang, saan pumunta? Mamayang gabi pa ako ya. Hintayin kita. Sige, bye-bye. Mariano, mag-ingat ka. Marian kasi. Wala
kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Nakikita niyo to? Protesta kasi yun ng protesta. Tignan niyo, mamaya susunod ko kayo sa baklang ko. Ano gagawin to? Ang dami mo kasi palilete! Bumaba mo! Kasi na ako! Kala mo ka ng babae na eh, no? Hoy! Pagpapatayin niyo nga lahat yan! Okay na po! Ano ba yun? Natakot ko ba sa akin yun? Nasisti! Hindi na lang ako. Dad! Dad! Malapit ang eleksyon. Sa oras na makaupo sa pwesto sa sinto, ay susunod ko siya. Akalain mo yun. Makakompleto na kayo mga luna. Luna? Anong Luna? Toto! May son! Nandito ka na pala. Hindi ko man lang Ano ka naman sa pamilya ko? Son! Ano pinagsasabi mo? Huwag ka magbambakan! Narinig ko ba ang sinasabi mo? Anong kinalaman mo sa pagkabatid ng mga magulang ko? Sinto! Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, simula nang kayo naging kulila, babutuan mo ko ng bintang. Wala kang putang na loob. Kung wala kang tinatago, bigyan mo ka sa akin yan! Paano mo nakuha? Paano mo ako naging anak? Binilog mo lang ang utak ko! Ginagamit mo lang ba ako para mapagpatuloy ang pamamahala mo? Sige! Basahin mo! Uwi mo na! Kung magsusumbong ka, sa tingin paniniwala ka ng korte, baka nakakalimutan mo ang kakalubanin mo. Gobernador Sergio Mendoza, walang sekretong hindi na bubunyag. Sa oras ng mapagtalayan ko, ikaw nga ang may sala sa pagkamatay ng mga magulang ko. Pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Good afternoon, everyone. All rise. The court is now in session. The Honorable Judge, Ms. Enriquez, presiding. Let the record reflect that all the parties are present. The prosecutor and the defendant, Mr. Sergio Mendoza. And this trial as a go concerns charges of larceny and rape. Counsel, please state your appearance for the record. Your Honor, Ms. Gabriela Leviste, representing the complainant, Mr. Jacinto A. Mendoza. Your Honor, Ms. Matora Addison, representing the defendant, Mr. Sergio Mendoza. Both of the parties, do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? And to keep secret of all the proceedings conducted in the grand jury within your presence? I do. Then let us proceed with the trial. Gobernador Sergio Mendoza is accused of crimes involving two individuals. Magdalena Luna, who was sexually assaulted by the said defendant, and her husband, Gregorio Luna, who was ordered to be killed by his men. First of all, my client is a politician and is serving for his people. So how can my client commit those crimes if he himself is one of humanity? And most importantly, he was the one who adopted and raised Jacinto Mendoza. He treated the complainant as if it was his own son. Permission to speak, Your Honor. You may. Yes, he adopted, raised, and treated me like his own son. And I am grateful for that. Dad, I thank you for everything that you have done for me back then and now. But all those years of raising me, pinili mong itago ang katotohanan sa akin at pinili mong palakihin ako kasama ang mga sinungalingan mo. For what, Sergio Mendoza? For me to the unit in the government? Ang kapal din ang mukha mong tuptupin ako pagkatapos ipapatay ang nanay at tatay ko. Wala kang galang! Pinalaki kita ng mabuti. Tapos ganyan ang galing papakita mo. Wala kang respeto. Di ka naman karapat dapat sa ituling tao dahil hayop ka! Order! Order the court! Permission to speak, Your Honor. You may. Your Honor,
everything that Jacinto Mendoza stated so far are all false information. Permission to speak, Your Honor. I have submitted enough evidences to the court before proceeding to this trial. And one of those evidences is the diary of Magdalena Alvarez Luna that reveals all your actions. Your Honor, he is propagating lies. Why would my name be in a married woman's private diary? Because she is your victim. Her diary was her best friend. Stop acting childish. A grown-up woman having a diary? Seriously? Silence! Silence! Hand me the diary. It is said here. Isabel. Magre-resign na sana ako sa trabaho ko para magkaroon ako ng oras sa pamilya ko at mahatil ang lupa namin. Umuwi ako walang buhay ang asawa ko. Anong klase ng tao may kayang gumawa nito sa kanya? Itong araw na ito ang pinakakinabubuhian ko at ayoko nang maalala pa. Pinigilan niya akong mag-resign. Nandidiri ako. Wala akong nagawa. Napakawalang iya niya. Pinagsamantalahan niya ako. Binaboy niya ako. Sergio Mendoza, sinusumpa kita. Mr. Sergio Mendoza, is this true? I plead myself not guilty. Your Honor, we'd like to recess if you could. My client's having a bit of confusion at the moment. Okay, court's recess until 1:30. Bakit nag-group sa business? Ano Mr. Jacinto Mendoza. Jacinto Luna. Mr. Luna, our evidences are not enough. Barely enough. Wala na tayong pag-asa sa kasong to. I'm afraid we have to forfeit. What? Hindi pwede. Kailangan natin ito ilaban. Tutulungan mo ako, di ba? But Mr. Luna... Hindi ako papayag na hindi mabibigyan hustisya ang mga magulang ko. But Mr. Luna, it's clear that we can't win. Then we will fight for evidence. Pwede naman yun, di ba? Wala na talaga, Mr. Jacinto. Always disagree, everyone. Ano nangyari? If you don't mind, I'll excuse myself. Mr. Jacinto, Secretary Lopez, ano nangyari? She's forbidding sa asong pinasampo. And why are you here? Hindi ba dapat kang pikakitan? I actually believe you, and that's more than enough for me to fight you. Wait here. I'll just talk to your lawyer. Sabi ng mga abin, nakakapera sa bat. Court is now back in session. Your Honor, we'd like this case to proceed at the second trial date, as we are not yet prepared to proceed at this time. What? Miss Yes, Libis? Luna. Please come forward. We'll find more evidence. Tutulungan kita. Court is now adjourned. Please return to the next proceeding at Saturday at 1 p.m. and thank you. Good afternoon, everyone. Today, we're at the second trial. And of course, we all know what this is supposed to be. And this trial is a continuation of the previous trial, which ended in a mistrial. And also, your honorable judge, Miss Enriquez, once again presiding. Let the record reflect that all the parties once again are presiding. First, the prosecutor and the defendant, Mr. Sergio Mendoza. Like I said, this trial is a continuation of the previous trial which ended in a mistrial. And as of now, there are new cases added. Larceny, rape, kidnapping, and murder. Are there any preliminary matters that need to be addressed before we proceed? Good afternoon, everyone. As you know, this trial involves larceny and rape. But just recently, kidnapping and murder are filed against the defendant. We have evidences that
Lopez from District Attorney's Office. With all due respect, I will be taking over the prosecution from here on out. There, AG. Objection, Your Honor. This individual is attempting to present a case without proper authorization. This is not their place. Your Honor, I prefer to proceed. Acknowledge. Your Honor. Here in my hand is irrefutable evidence that we meticulously gathered the crime against Mr. Sergio Mendoza. Video recordings are retrieved from the defendant's personal device, and on a separate case, phone call recordings between the defendant and a client of his, Mr. Sergio Mendoza, Also known as the governor that the people love, has committed crimes. I, myself, Miriam Lopez, is the victim of rape by Sergio Mendoza. I am bearing his child. Your Honor, I have to object. The crimes that have been stated so far has no concrete evidence. Silence! Miss Addison, I did not permit you to speak. And also, Miss Lopez, I must address your conduct. You entered the courtroom and assumed the role of prosecution without proper authorization. You must provide concrete evidence to support your claims, or it's either you have to leave the courtroom if you continue in this manner. Your Honor, pardon me, Your Honor, if my behavior has been inappropriate. But I am prepared to present the evidence that demonstrates my presence and the necessity of my to testify my evidence. Permission to speak, Your Honor. You may. I can testify Ms. Lopez authority to represent me in this prosecution. Furthermore, I have evidences that my previous attorney is receiving bribes from the opposing party to sabotage my legal proceedings. Your Honor, that is clearly false accusation. I am a woman of law. I have my principles. How can I accept a bribe and sabotage my own client? Present the evidence to support your claims, Mr. Aceto and Miss Lopez. Based on the presented evidence, there are sufficient grounds for Miss Leviste to be disbarred. Kindly escort her out of the courtroom. Miss Triad, please play us the recordings you have mentioned previously. Ilipat niya sa akin ang pag-iinal at siguraduhin kong maging sa trabaho. Ngayon din! Tama na. Go, go. Kunin yung bata. Sa akin yung bata. At yung mga bangkay, kayo bahala. Gapin at patayin niyo yan sa hermano. Those are fabricated, Your Honor. Hindi kailanman ako nagpautos. Magpapatay sa isa sa mga pinamamahalaan ko. And how can this be proven na totoo yung pwede ko lang mga sources ng recordings na yan? This is a frame-up. Your Honor, that is wrong. We have a witness. Let me call on Mr. A.J. Cruz, who helped me to retrieve the evidence and to testify. AJ Cruz, Your Honor. AJ Cruz, do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. And you may proceed with your testimony. It all started noong 1997. Alam ko pa po ang lahat. Nag-upo si Scob kay Ma'am Luna. Pero naging handa ang asawa ni Ma'am Luna. Kaya pinutusan niya kaming ipadakip ang isang magsasakang nag-aalaga sa lupa nila na si Mang Hermano. Pinutusan niya po si Mang Hermano na ipapatay ang asawa ni Ma'am Luna. Dahil po hindi ay silang dalawa at ang kanyang anak ay lilibing ng buhay. Bukod pa po roon ay ginahasa ni Gob si Ma'am Luna. Gusto niya na po mag-resign dahil ng araw hindi siya ginagalaw ni Gob. Sangkot din po si Gob sa pagkawala at pagkamatay nagpoprotesta sa lawang bayan. Your Honor, as you can see, the evidence that's true. We even have a witness. We want Sergio Mendoza behind bars. Justice must be served effective immediately. Thank you.
the witness's testimony and consider both arguments presented by both parties. And I will take both of these arguments into account when determining the appropriate sentence. And based on the presented evidence, the court adjudges the defendant as guilty. Because of the severity of your crimes and the danger you pose to society, it necessitates the most severe punishment allowed by law, Mr. Sergio Mendoza. Therefore, you are hereby sentenced to life imprisonment. Magandang umaga, Sergio Mendoza. Matawad sa lahat po. Matawad sa lahat ng ginawa ko mali sa'yo. Humihingi ako ng pamanhin sa mga ginawa ko sa'yo. Lalo na sa mga magulang mo. Tama na dyan. Hindi may babalik na paghingi ng tawad sila nanay at tatay. Pasensya ka na talaga, Sinto. Pangakong isisi na ako sa lahat ng pagkakamaling ginawa ko. Pumunta ako dito to bid my last farewell. Uuwi ako sa bayan namin at isusulong ko ang proyekto ko para sa mga batang ulila na rin tulad ko noon. Nagpunta rin ako dito upang magpasalamat sa iyo. Yes, you killed my parents. Ang mga taong tinitingala ko, sila nanay at tatay na pinakamamahal ko. Manang-manang talaga sa mga magulang mo, Sinto. Isa kang tunay na luna. Malakas at may paninindigan. Ngunit, busila at malambot ang puso. Regardless of everything that happened, know that there's a part of you in my heart. Lilipas man ang panahon, ngunit hindi lilipas ang pagmamahal ko sa'yo. Maraming salamat, anak. Pinagmamalaki kita. Magbago ka na. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman magsasara ang pinto para sa taong gustong magbago, para sa kabutihan. Patawarin mo ang sarili mo. Nang sa gayon, hindi ka makadagdag sa sunarinin ng katipunan. Yun lamang. Paalam. Salamat ka. Pabayaan mo siya! Mabulok sa kulungan! Bakit? Maloloko mo! Mamatay tao ka! Walang kapatawaran ang ginawa niya! Nababagay lang siya sa kulungan! Oh! Katarungan! 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 Wala kayong utang na loob! Wala kayong awa kayo! Mga tagdor kayo sa gobyerno! Iniisip na sarili nyo! Paano naman kami natatapakan? Dapat harapin ang dami na tayo na ang kahinat na nakabalungkutan niya. Ay, sus! Walang patawa mo ba tayo? Pagkatapos sa ibigin ng ayuda ni Commander Mendoza, tatalipunan niyo pa! Saan tayo hinagalan yan? Oo nga, kung hindi dahil kay Gob, malamang nagigirap tayong lahat ngayon. Puro kayo pera! 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 Bakit? Sino ba kayo sa pera? Bibingi-bingi at magbubulag-bulagan kayo para lang mo sa pera? Gusto niyo ba habang buhay tayo mamumuhay sa maduling pamamahala? Nana kayo ang mga anak ninyo! Yung anak ninyo ba na naman yung net ninyo ng karahasan? Tingnan niyo mga itsura niyo! Sinisisi niyo pa sa gobyerno? Kayo din naman ako yung problema. Anak kasi kayo ng anak. Pakinggan nyo. Ang bawat salitang bibitawan ko. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Hindi mahirap at hindi rin mayaman. Pero kusog ako sa pagmamahal. Bata pa lang ay punong-puno na ako ng samot sa aking pangarap. Pangarap para sa mga mahal ko sa buhay. Para sa bayang kinagistan ko. At gayon din sa aking sarili. Tandang-tanda ko pa ang dugong nagkalat sa aming bahay. Si tatay at si nanay.
Pareho silang wala na. Pareho silang patay na. Kinagang kinuha ng Diyos ang mga magulang kong mahal na mahal ko. Akala ko'y doon na matutulungan ang mga pangarap ko. Subalit ngayon, narito ako sa inyong harapan. Nabigyan kong station na ang taong nawala sa buhay ko, maging sa mga inosenteng naging biktima ni Gobernador Sergio Mendoza. Ang taong hindi ko may kakailang, minahal ko, minamahal ko, at ang muli kong mamahalin. Sandali, pakinggan niyo muna ang sasabihin. Naiintindihan ko ang inyong mga pagtataka. Paano ko nga ba mamahalin ang taong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko? Nakakatawa. Subalit, ako'y nagtataka rin. Ngunit, paano ko kamumuhian ang taong tumugtog sa akin? Paano ko makakayanang patuloy na mahalin ang taong parte na ng pagkatao ko? Isang bagay lamang ang aking pinanghahawakan. At iyon ay ang pagmamahal. Alam kong hindi magugustuhan ng mga magulang ko kung mabubuhay akong puno ng galit, puot, hinagpis, at paghihiganti. Kaya tulad ng pangalan ng aming pamilya, isa akong Luna, isang bituing magniningning sa gitna ng kadiliman. Patuloy kong pipiliin ang liwanag ng pagmamahal ko na siyang gagabay sa akin tungo sa paggawa kung ano ang tama at nakakabuti para sa lahat. Ang paninindigan ko sa katotohanan, katarungan at pananagutan ay hindi kailanman magdadaig ng kahit ano pang kapangyarihan. Lagit-lagi, hindi kailanman mahuli pa ang lahat para makamit ang hustisya. Kung kaya't